Hi guys, this is Mau Magallanes and today's show, gusto ko lang i-share sa inyo yung webinar session namin, recorded webinar session with my team. Okay? This webinar session is for SWE member actually. Pero kahit hindi ka SWE member, pwede kang manood nitong webinar session na to. I'm sure by the end of this video, marami ka rin matututunan. Okay, so stay tuned. Okay, Coach Mau. Ay. Ready? Okay, guys. Hello. 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 Hello sa mga andito ngayon sa live broadcast. Okay, we are live all over the world pala. Everyone can access this webinar right now sa Google Plus, Google Hangouts. And this is the very first Hangouts sa Tambay Academy. We actually call this the Tambay Academy Rock and Roll Session. Okay, sa mga hindi pa nakakilala pala sa akin, my name is Arvin J. Basilio. Okay, that's my real name. Yung nickname ko naman is Binsoy. Ewan ko kung bakit naging Binsoy, pero yun na lang. Okay, ano pala, isa akong dating call center agent for 7 years. Okay, 7 years ako na sa call center. And I'm a graduate of ECE sa University of San Carlos, Cebu. Okay, medyo malayo yung ano ko, call center, ECE tapos nag-call center. So medyo malayo siya. Kasi yun yung time na yun yung pinaka-in na trabaho. Okay, so yun, naging masaya naman ang experience ko sa call center. Ang dami kong natutunan. Medyo stressful na trabaho pero hindi naman sa ayaw ko yung trabaho sa call center. I mean, yung nagustuhan ko sa call center is yung crowd, yung mga katrabaho ko kasi masaya eh. Yun lang, medyo hectic yung schedule, tsaka nakakalaki ng eye bags. Kung nakita niyo yung eye bags ko, medyo malaki. Nang dahil yan sa 7 years of my experience in the call center industry. Okay, so na-introduce ako sa online marketing way back in 2006. Kasi by that time, yung mga bagong friends ko sa Cebu, nakita ko na kumikita sila ng malaki. And when I say malaki, umaabot siya ng mga millions. So yun, medyo nagulat ako sa PayPal. Kung alam niyo yung PayPal, isang ano siya, merchant, online merchant. So nakikita ko yung mga earnings sila sa PayPal, around 200 to 300,000 pesos every after a few days. So medyo na-shock ako doon. Kaya nagka-interest ako ng na pumasok sa pagiging online marketer ng dahil sa kanila. And yung unang mga pinasok ko, mga high yield investment programs, yung mga paid to click. So medyo medyo maliit yung kita. Pero like I said, yun lang yung parang ginawa kong stepping stone. And eventually, it led me into yung tinawag nila na internet network marketing or online network marketing. Yan nun, fast track, 3 years later, 2009, medyo doon ko na naintindihan kung paano gawin ang internet marketing. So it actually took me 3 years para matutunan ko yung internet marketing at para kumita. So it took me that long para ma-realize ko yan. Actually, I'm so proud of some of the members, most of the members of the Tambay Academy kasi yung iba walang experience sa internet marketing bago sumali, walang experience sa network marketing, pero kumita agad a few days after joining. So, I guess parang ma-attribute yan sa yung teamwork na tinatawag, tsaka yung willingness to learn. Kasi one of our anong tawag dyan, values naman na tinuturo dito is bawal yung tamad. Okay, so I'm proud of you guys kung nanonood man kayo ngayon, yung sino yung mga leaders na nasa Tambay Academy. I'm so proud of you. And yeah, and masaya din ako kasi we have attracted
several leaders na rin para i-contribute yung mga nalalaman nila sa mundo ng internet marketing tsaka network marketing. And yun nga, sobrang happy ko kasi willing naman silang i-share kung ano yung mga gusto nilang i-share. Okay, so ganito lang kasi tayo sa Tambay Academy. We share nothing but valuable information. Lahat ng mga best practices natin tinuturo natin sa lahat, 'di ba? Okay. Yun naman kasi ang gusto ko ring instill na value yung giving, okay? Because when you give, guys, you will receive parang ano lang yan yung tinatawag na law of giving. Okay, Yes, it's the law of the universe. It's the law of the universe. Tsaka hindi mo pwedeng baliktarin yung law na yan. It's the law. Okay, just like the law of gravity. Okay, you can't hindi mo siya pwedeng baliin yung law na yan. Okay? So ganun lang. So if we contribute to the world, okay, we become more attractive. Okay? So yun yung ni-instill ko na value. Okay? So I hope guys you will understand this later on, especially sa mga baguhan pa lang. And ngayon pala actually I'm not the main trainer for this webinar session. Okay, this is our very first webinar session and we will make this a regular event. So next week meron ulit tayong another webinar, malulupit na mga trainings pa na darating. And we will also invite leaders from other teams to also contribute their knowledge and their wisdom. Okay, so stay tuned guys. Sobrang laki ng plano ng grupo. Sobrang laki ng plano ng SWA. Saka ang dami pa. We have a lot in store for you. This is just the beginning. Okay, so right now, papakilala ko lang yung susunod natin na trainer. This guy, nakilala ko lang din siya sa SWA. Na-meet ko siya nung gadget awarding. Okay, he was one of the awardees sa sa yung gadget promo. Okay, and he is a very good guy and saka ang medyo na-impress ako sa kanya sa expertise niya sa larangan ng video blogging. Doon talaga ako na-impress sa kanya. At saka sobrang down to earth niya kahit malaki yung kinikita niya, hindi umaakit sa ulo niya yung fact na malaki na yung kinikita niya. Saka may grupo na rin siya. Saka yun nga, kahit sa akin siya nagpapaturo, siguro hindi niya alam, natututo rin ako sa kanya. So kaya sinusubaybayan ko rin siya kung ano yung mga ginagawa niya kasi sobrang ganda. Saka lalo na sa paggawa niya ng videos. Yun talaga yung gustong-gusto ko sa kanya. Saka yung mga trainings na tinuturo niya. Okay, so hindi ko na patatagalin to. Okay, papakilala ko na sa iyo si Coach Mau. I'll give you the floor, Coach. Okay, so thank you Coach Binsoy, ba? Ngayon ko lang nalaman yung mga sinabi mo na yan, ano? Oo naman. So, first of all, thank you for giving me the chance na makapagsalita sa inyong lahat. So, kahit dito lang sa webinar nagkakasama-sama tayo. And, palala ko lang sarili ko sa mga hindi nakakilala sa akin. By the way, my name is Mau Magallanes. Okay, I'm a former front office associate at Discovery Shores, Boracay. Sa Boracay po ako nagtrabaho. Pagka-graduate ko ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. So, management, pero nangyari lang sa akin is associate na ako for 3 years. Okay? So, front office associate. Okay, so I'm glad na nandito kayo at nakikinig sa amin. Sana pagkatapos ng webinar na to, hindi po ito yung huli, no? So, mas paghahandaan pa po namin in time lahat ng mga balak namin nila Coach Binsoy at ng buong grupo ng Tambay Academy. Okay? And sana by the end of this webinar, marami talaga kayong matutunan dahil mamaya talaga, grabe, pagkatapos kong magsalita, may magsasalita naman dito. Ang introduce naman nila is regarding marketing strategy. Okay, so yung kung paano ng grupo. So siya na lang papaliwanag mamaya. So this is my time. So sana sa grupo ko na nandiyan, Ruby Ann. Nandiyan ba kayo? Ruby Ann, Ryan, and then Rodel, Melanie, kung nakakita niyo ako. So okay, so ito mag-imbisa na po tayo, ano? So, game. Wait lang.
Okay, so nakikita ba nila yung ano ko, yung Windows? Yung sa akin mismo? Say yes lang kung nakikita ba nila. Nakikita naman. Coach Vinsoy, nakikita po ba? Oh, yes, yes. Nakikita naman. Yes, yes, Okay, yo. sige. Okay, so tayo po yung magsimula na, no? So, ang session po natin ngayon, ang explain ko is yung training po natin ngayon is SWA Member Basic Training po. So, this is brought to you by Team Unstoppable and Tambay Academy Webinar Training. Okay, so, Magallanes. Okay, so, the outline na ipapaliwanag ko, this week training po dito sa ating webinar is learn and understand the network marketing. Okay? Number 2, your deepest why. Okay? And then number 3, treat this business as big time business. Okay? So treat this as your last chance to become millionaire. So 4 lang po. So hindi po tayo magtatagal kasi ang target po talaga natin dito is makita po natin yung marketing strategy ng aking coach Louie. Okay, na mamaya ipapaliwanag niya, no? So, pero sa ngayon, pagtsagaan mo muna akong panoorin kung sino ka man dito, ano? So, eto ang training outline ko. So, unahin po natin, learn and understand network marketing. Okay. So, ano bang, pag tinanong bang network marketing, ano ba yung unang pumapasok sa utak mo? Okay. So, kasi kung ako ang tatanungin nyo, pag tinanong nyo kung ano ba sa akin ang network marketing, is hindi siya normal. Ang network marketing is hindi po siya normal. Bakit? Meron bang normal na kumikita ng sabihin na natin na sa atin dito sa SWA, hindi na siguro normal kung $90 times 3. Times 4, sabihin natin times 4. Okay, so equivalent siya ng $360. $360 equivalent ng 16,200 pesos po yun, no? Okay, so kung mapansin natin, pwede mong kitain yan isang araw. So wala na po talagang kumikitang empleyadong ganyan na isang araw 16,200, malabo yun. Okay? So siguro ang pwedeng pantapat o pwedeng kumita ng ganyan is yung mga businessman. Okay, so sabihin natin na franchising, okay? So pwede silang kumikita, Jollibee, McDonald's, kumikita yan per day 15,000 o sabihin natin na ganyan per day po yun, ano? So maganda po talaga mag-franchising, pero kung meron kang malaking pera, so sabihin natin na 42 million, no, para lang sa investment para magkaroon ka ng franchising. Okay, so dito sa network marketing, hindi po tayo normal. Bakit? Magkano lang po, katulad dito sa SWA, ang investment lang po natin dito is 2,500, which is hindi na masama. Okay, sobrang napakaliit na yan para makapag-umpisa ka ng isang negosyo. Tama po ba yun? And kung mapapansin nyo, wala namang pinagkaiba sa kung sa kakitaan. Yun nga lang, mamaya papaliwanag natin kung anong difference niyan, ano? So, masasabi ko rin, second, bakit hindi normal ang network marketing, okay? Kasi hindi naman tayo pinakilala or pinaalam sa atin ng mga magulang natin. Hindi tayo pinanganak ng pinalaki ng mga magulang natin na alam natin ang network marketing. Pag sinabing network marketing, hindi po natin alam yan. Okay? Kasi ang mindset po na ituro sa atin is just like this, di ba? Sabi nga ng mga magulang, di ba? So, siguro ilang beses na rin narinig ko, pero ulit-ulitin ko rin para sa inyo na laging sinasabi ng mga magulang, di ba? Dito, lalo na mga Pinoy, di ba? Mag-aral ka mabuti, okay? Pagkatapos mo mag-aral, graduate ka, proud ako sa'yo, maghanap ka ng magandang trabaho, okay? So, marami nagsasabi na ganyan, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? So, ano naman sinasabi ng mga in-check, di ba? Mag-aral ka mabuti para pagkatapos mo magtrabaho, hanap ka, negosyo, di ba? Parang ganyan ang sinasabi ng mga in-check. So, hindi po ako in-check, di ba? Pero wala mong masama sa pagiging empleyado. Pero kung alam mo ng kulang, ba't di mo pa dagdagan, di ba? Okay, so,
network marketing also can lead you to success. Okay, so before anything else, all people have dreams and want to become successful in life. Guys, sino ba yung taong kilala nyo? Okay, before anything else, sino ba yung kilala yung tao na ayaw umasenso sa buhay? Yung tipong pag tinanong mo gusto mo bang umasenso? Gusto mo bang yumaman? Ayoko, ano bang pakialam mo? Meron bang ganun tao? Wala naman siguro, no? Lahat naman siguro ng tao is gusto umasenso. At higit sa lahat, gusto nilang umasenso. Di ba? So, gusto nilang yumaman. Okay? So, yan. So, talking about all people have a dream and wants to become successful. Okay? So, everyone wants to be rich. Huh? No? Nobody wants to stay poor. Diba? Yan, di ba? O, yan. Medyo may hawig kami, hindi kaya? Okay, so, third, everyone can do this business. Okay, so sabihin natin na nobody wants to stay poor, mga kapatid. Okay, tapos simulan natin yung una, no? Yung pangatlo. Nobody wants to stay poor, di ba? Walang tao na gusto lang is mag-maintain sa pagiging mahirap. Tama po ba yun? Okay, ako sabihin ko sa inyo, galing ako sa mahirap. Pero hindi naman po ako, dukha o ampas lupa, ano? So, kung mapapansin nyo, ako po yung tipo ng tao na, di ba, kung sabihin natin, ang mayaman is yung nasa taas, di ba? Yung mahirap is nasa baba, and then, yung nasa gitna, yung po yung nasabi na middle class, so ibaba nyo lang po ng konti. Yan po ako, no? Hindi po ako ang paslupa, no? Okay? So, yan is, sinasabi lang po natin na everyone wants to be rich and nobody wants to stay poor, di ba? Lahat ng tao gusto mong masenso buhay. Lahat ng tao kaya nagsisikap sila na magtrabaho is gusto nilang umasenso buhay at may mabago sa buhay nila. Tama po ba yan? Okay, so number 3. Okay, everyone can do this business. Guys, ang network marketing, kayang gawin ng kahit sino. Okay? Bakit? Gaya nga na sinabi ko, everyone wants to be rich, di ba? Nobody wants to stay poor and all people have a dream and wants to become successful in life. Kung mapapakita nyo lang po yung mga bagay na nakita nyo bago kayo sumali sa SWA, ibig sabihin, mapapaliwanag nyo or magagawa nyo ng paraan para mapakita yung mga nakita nyo sa kanila. So that everyone can do this business. Okay? So, but you need to understand that you cannot please everyone. So, sabihin na natin na hindi nila nagustuhan ng sistema ng SWA. So, hindi ibig sabihin, hindi na sila mapapakilala sa network marketing. Siguro, meron lang mga tao na ayaw talaga ng sistema ng network marketing natin SWA or sa ibang mga company. Okay, so, tanggapin natin na merong rejection na mapupulot mangyayari sa inyo habang ginagawa niyo network marketing. But you need to understand that and you need to understand that you cannot please everyone. Okay? So okay, yan di ba? So kung mapapansin niyo itong taon to, di ba? Marami talagang taong negative Okay? So nagkilala ba kayong taong laging paano niyo paano niyo malalaman na ang tao ay isang negative? Okay? So, sa itsura ba? Hindi siguro, no? Okay? So, ang negative na tao, mapapansin mo, bro, sis, sa mga nakikinig sa akin, is yung mga taong reklamador. Yung parang pinanganak na lang para maging negative. Yung parang pinanganak na lang para magreklamo na magreklamo. Nakakita ba kayong taong laging galit? Yung tanungin mo, ano ba, gusto mo bang sumama sa akin? Magtrabaho tayo? Ayoko nga. Ano bang pakialam mo? Di ba may mga ganun tao? Di ba kumain ka na? Kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Papakainin mo ko? Di ba mga ganung no? So kwento ko lang din, So meron kasing isang lalaki, no? Minsan tatay siya, umuwi sa kanilang bahay, no? Pag uwi niya sa kanilang bahay, naabutan niya na walang pagkain or isang putahe lang nakita niya sa lamesita nila o sa lamesa nila di sa bahay nila. And then sabi niya sa asawa niya, ano ba to? Ako nagtatrabaho, ako nagpapakahirap. Tapos ganito lang mangyayari. Iisa putahe. Ano to? Di ba? So edi ngayon si Mrs. nasaktan. Di kinabukasan, nagluto ng 3 putahe, no? Pagdating ni Mr.,
Diba? Pagkakita ng, pagkakita ng mga pagkain, sabi, oh, ba't ang daming pagkain? Pagkain. Bakit? Ang daming pagkain. Ano, meron? Party? Diba? Ganun talaga yung pinanganak no? So, hindi mo malaman kung anong gusto. Okay, napaka-negative nila sa bawat bagay-bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Okay? So, stay away from negative people, mga kapatid. So, kung gusto nyo umasenso rin dito and become successful in life, kahit hindi sa network marketing, you need to stay away from negative people. Okay? So, learn and understanding network marketing. Number 2, employment and versus network marketing. So, actually, there's a lot of differences pag sinabing employment and network marketing. Pero, bigyan ko na lang kayo ng konting common mistake or common difference ng employment and network marketing. Okay? So, tako pa roon. Employment versus network marketing. Sa employment, okay, rat race, routine, paulit-ulit na lang. Okay, paulit-ulit na ang buhay, di ba? Sabihin natin, si Juan, okay. Si Juan pumasok sa trabaho, ay nag-apply ng trabaho, natanggap. Kailangan ng requirements, walang pang requirements, mangungutang. Di ba? Pagkatapos mangungutang, magtatrabaho, sasahod, babayad utang, pambayad ng kuryente, matrikula ng mga bata, kulang. Anong gagawin ulit? Mangungutang. Pagkatapos mangutang, anong gagawin? Magtatrabaho, sasahod, and then magbabayad, and then uutang. Okay, so anong maganda doon? Okay, so hindi ko naman po sinasabi na ang employment is alisin niyo na sa buhay ninyo, okay? Pero kung alam niyo ng kulang, paulit-ulit ko na sinasabi, dagdagan nyo. Okay? Network marketing, financial freedom. Okay, dito, sabi ko sa inyo, sa pagiging networker or kung pasukin nyo yung gantong profession as a network marketer, mga kapatid, dito, kahit magsipag ka katulad ng pagiging empleyado mo, magtsaga ka lang, sabihin natin, sabihin natin maka 6 months ka. Okay? Sipagan mo and then do the best you can. Okay? Be the best that you can be. Diba? Parang STI lang, ano? Be the best that you can be. Be the best that you can be as a network marketer. Kung ano yung mga nakikita mo or nakikita mo sa upline mo, makakamit mo yan. Kasi ang network marketing, lalo na dito sa SWA, dito sa business natin, kukopyahin mo na lang talaga eh. Okay? Anong mahirap doon? Diba? So sipagan mo na lang talaga. Kung hindi pa rin hindi mo pa rin kaya magsipag, tumalon ka ng ilog sa Pasig, inumin mo yung tubig doon para hindi ka na mahirapan. Okay? So employment ulit. So okay. Fixed income, di ba? Guys, listen to this, di ba? Sa pagiging empleyado, gaano ba katagal ma-promote ang isang tao, okay? So, pag na-promote nga ang isang tao, 50-50 pa yan, 50-50, okay? As in P, ha? 50-50 na tataas ang sahod niyan, okay? So, pero kadalasan ang nangyayari, hindi na talaga umaasenso. Hindi na nga umasenso, hindi pa rin lumaki ang kita. Yan ang sa pagiging empleyado, tama po ba? And sa pagiging empleyado, magbali-baliktad ka man dyan, 15,000 pa rin ang rate mo. Tama? Okay? So, yan, hindi ka ba napapagod at makikita niyo sa picture. Kadalasan ng mga boss ngayon, san nakatapos ang pag-aaral. Okay, so sila pa yung boss. Ikaw na 5 years, 6 years, 7 years, 10 years sa pagtatrabaho sa isang company. Sisigaw-sigawan ka ng 1 year pa lang na nagtatrabaho doon. So, gusto mo ba na gano'n ang magiging life mo in future sa pagiging employment? So, yan lang yun. Sa network marketing, di ba? Financial growth ang makukuha mo, di ba? Hindi siya fixed. Okay, financial growth. So, kwento ko lang sa inyo, yung kwento ko rito sa SWA. Okay, nagsimula po ako May 31. Okay? June 2, may commission na po agad ako. So, suma total ng first month ko, naka 8,000 ako. Okay? Second month, 15. Third, 20. At ngayon po, kanina maraming pumasok sa akin. So, suma total, 27. Okay, so dito po is kung makikita nyo, 27, ngayong September, makikita nyo yung financial growth. So,
dito kasi, kung masipag ka rin, katulad ng pagiging empleyado, makakamit mo rin yan at magkakaroon ng growth yung financial mo. Okay? Kasi sa pagiging empleyado, magbalik-baliktad ka lang talaga dyan. Okay? Kahit gaano ka kasipag, mas mataas pa rin ang sahod ng ano mo, ng boss mo, na nakaupo lang. Tama po ba? Okay, tayo dito sa network marketing. Ayan, kung mapapansin nyo nga, si Coach Binsoy may picture. Di ba? Tutulog, pagising may pera. Di ba? Ganun kalupit dito sa SWA. So, network marketing, makikita mo may financial growth. Okay? Hindi nag-fix. Okay. Next example, employment. The bigger the position, the bigger responsibilities. Di ba? Parang si Spider-Man, no? The bigger the position, the bigger responsibilities. So, gaya ng kwento ni Coach Binsoy. So, Coach Binsoy, associate ka lang ba yun? Bro. Okay. So, sabihin natin na, kita mo, kadalasan sa mga tumataas ang ranko. Okay. So, the bigger responsibility. So, ano nangyayari? Mas lumaki nga or tumaas nga yung rango mo, pero yung responsibilidad mo naman is tumaas din. So, anong sukli nun? Iyan, stress. Gusto nyo ba ganyan? Okay? So, the bigger the position, the bigger responsibilities, mga kapatid. Okay, sabihin ko sa inyo, I've been there and done that. Okay, so, nagkaroon ako ng position, and then, mas stress lalo na pag yung mga papeles. Abay, yan. Ako naging front office associate ako. Yung mga papeles, ako, sinusumpa ko yan, yung mga mga documentaries, no? Hirap. Tapos, ang sahod is ganun lang. So, hindi ka naman talaga matutuwa, no? Hindi worth it yung pinaghirapan mo. Okay? So, inuulit-ulit ko po, hindi ko po sinisiraan ang pagiging empleyado. Pero, pinagkukumpara ko lang sila, na malinaw po yan, na, Okay, so network marketing, you are the boss. Okay? Makita nyo, di ba? Parang si Coach Binsoy lang, Di ba? And kung nakikita nyo, kung makita, i-search nyo yung profile ni Coach Binsoy. Kami ni Coach Binsoy kasi bago kami maging close, hinalukat ko talaga yung profile picture niya. Nakita ko meron pang nakahiga sa daan. Tapos nag-iisip ng pera. Okay, that is what we call law of attraction. Okay? So, yan. So, tapos na tayo sa number 2, learn and understand network marketing. Number 3, traditional business versus network marketing. Inuulit ko po, napakarami po talagang differences, pero bibigyan ko lang po kayo, hapiyawan ko lang po kayo ng differences between traditional business versus network marketing. Okay. First of all, traditional business, high capital investment. Gaya ng sinabi ko, kailangan mo, ba't 50 lang? Okay. Euro yan, euro. Nagkamali lang ako ng picture, So, high capital investment, mga kapatid, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung magpa-franchising kayo, kailangan nyo po ng 30 million para mapagpatayo ng Jollibee, McDo. Okay, so sino ba ngayon may perang ganon, may ganong kalaking pera sa inyo? Sige, luluhutan ko. Okay? So, mga nakikinig sa akin ngayon. Okay? So, maganda ang franchising kung meron kang kapital. Pero, kung wala kang kapital, mag-network marketing ka, parehas lang din naman. Okay? So, lowest capital investment. Kung makikita mo, siya talaga yung pinaka-lowest, di ba? Kahit hindi SWA, sabihin natin, maraming business yun na mura. Okay? Mura ang kapital. Okay? So, parehas lang ng kita. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba? Sa atin, matrix lang, maka-4 ka na matrix cycle. Di ba? May 16,200 ka. Hindi pa kasama yung tawag dito. Yung 3 pass up natin, hindi ko pa sinama dun sa calculation. 90 times 4, $360. Or suma total 16,200 per day. Sabihin natin na 4, paano pa yung mga malaking tao, di ba? So, yung mga bossing natin, yung mga uplines natin, no? So, minsan naka-10 cycle pa nga sila. So, ibig sabihin, it's a great opportunity talaga na sa halagang 2,500. Okay?
pwede kang magkaroon ng katulad ng franchising. Okay? At hindi mo pa kailangan ng tao, di ba? Napakaliit ng investment. Traditional business, second thought. It takes time of the return of investment, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, sige, franchising 40 million. Sabihin natin sa isang araw, kumita sila ng 15,000. Sa tingin nyo ba, ilang taon bago nila mabawi yung in-invest nila? Okay? Yan. So, it takes time. Parang pagong, mga kapatid. Di ba? It takes time talaga kung ang return of investment, di ba? Kung ikaw mag-i-invest ka, kailangan syempre babalik ka agad sa'yo, di ba? So, sabihin natin na nagkapital ka ng 30 million o 42 million para sa franchising. Mga kapatid, tayo talaga, masasabi ko talagang hindi tayo normal. Okay? So, Coach Louie, abnormal ka eh. Di ba? Kasi network marketer ka. Bakit? Pwede kang kumita. Di ba? Pwede kang kumita ng 15,000 per day. Katulad nila. Di ba? Na magkano na ang kinapital mo. Di ba? 2,500. So, yan. Sa network marketing kasi, you can double your investment ASAP. As soon as possible, okay? Yan, gold po yan, ano? Hindi po yan tig 5 piso, ano man ho, ano ho. Okay, so mga gold po yan. So malaki po yung kita, no? So you can double your investment ASAP. Kung sa akin, ako nga wala pang isang buwan, o di ba, investment ko doble, triple pa. Okay, so that is yan yung nakuha ko nung nag-umpisa ako dito sa network marketing to, which is the SWA, or Supreme Wealth Alliance Ultimate. Next, traditional business. No time freedom, mga kapatid. Okay. So, no time freedom po tayo pag sa traditional business. Sabihin natin na, malaking kita, mga nakaupo na lang yan. No. Okay. Nakita ko yung mga bossing din namin. Okay, so, napakasipag din po nila. Okay, minomonitor nila yung mga bagay-bagay. Yung mga tauhan nila. Okay, at nag-iisip yan pag may umaalis ng mga officer. Isip yan, paano to, business ko, babagsak. So, no time freedom. Okay, so, hindi lang, katulad din sa pagiging empleyado yun, no time freedom. Katulad sa traditional business, ganun din yan, okay? So, wala silang time freedom. So, they are so busy, okay? Network marketing, time and financially freedom, okay? So, hirap talaga mag-English, di ba? Okay, so, time and financially freedom, di ba? So, mapapansin nyo, financial freedom, hindi, Coach Bilsoy, napapagod ka pa ba? Kumita ng pera sa ngayon? Hindi, bro. Hindi na. Yeah. Walang pagod-pagod dito. Pera to eh. Diba? Pagod ka, pipindot-pindot ka, copy-paste kang pagod ka. Diba? So, time freedom. Diba? So, walang pagod-pagod, diba? Kumbaga, pagkagising mo, bisitahin mo yung email mo, yung Facebook mo, kumustahin mo yung mga tao mo, yung mga napresentan mo, okay? Bisitahin mo lang sila, tingnan mo kung may response ba sa mga pinagagawa mo in time, okay? Financially freedom, okay, hindi ka worry, di ba? Kung mapanood yung sa Braveheart, di ba? So, bago siya pugutan ng ulo, yung pinakabibida, nakapanood kaya ng Braveheart. So, napanood niyo, napakagandang pelikula. Ang naintindihan ko lang din talaga doon is yung sa ending, no? So, hanggang sa huli, ang sinisigaw niya is freedom! Di ba? Kung makakansin, is freedom. So, ang tao ba pag sinabi na stable na ang kita niya, 15 mil kada araw, nasabi ba natin na stable na yon? Okay? Hindi pa rin financial freedom na yon? Hindi pa rin. Bakit? Sa tuwing kunwari, ako wala pa naman akong anak, pero kadalasan, ayokong dumating yung point na nagkaanak ako, humingi sa akin ng pambili ng merienda, hindi ako mapagbigay. Okay, so yun yung sinasabi natin, para kang prisoner. Okay? So hindi ka financially freedom kasi may pangangailangan ka sa pamilya mo pero hindi mo matupad, okay? At yun ang pinakamasakit.
Okay? Na maranasan ng isang tao, lalo na kung hindi mo gagawa ng paraan ngayon yan. Okay? So, yan. So, time freedom. Okay, so when we talk about time freedom, okay, kwento ko ulit yung isang kaibigan ko. Ano kasi yung isang kaibigan who works here, who works in Makati. Okay? And he lives here in Bulacan, dito sa Bulacan po. So, kaibigan ko po siya. Okay, so nagtatrabaho po siya sa Makati. Okay, so malayo po 'yun. Kung hindi niyo po alam ang Bulacan, malayo po 'yun para sa amin. So, mga taga-bundok po kasi kami, ano? Ano po? Okay, so malayo po sa amin 'yun. So, sabihin natin na nagtatrabaho sila araw-araw. 5 o'clock or 4 a.m. pa lang ng madaling araw, gising na 'yan. Okay? So, may anak kasi yung kaibigan ko na 'to. Okay, bago siya umalis, bumibisita muna siya sa kwarto ng anak niya. Makikita niya yung anak niya na tulog. Okay? So ngayon, uwian 6 PM. Hindi makauwi. Hindi pa makakarating ng bahay kasi sobrang traffic, rush hour, di ba? So, ibibit nila yung rush hour. Anong gagawin? Maghihintay. So, makakauwi yan alas 10. Di ba? Ngayon, ang alas 10, makakauwi siya. Bibisitahin niya anak niya, makikita niya yung anak nila, tulog. Di ba? Biruin mo, lumalaki yung anak niya na tulog. Di ba? Laki mo na anak, ano ba nangyari sa iyo? Di ba? Makapansin, parang ganun, di ba? Ganun ang nangyayari. Gusto niyo bang ganun buhay? Okay? That is the difference ng network marketing kasi meron tayong financial freedom. Okay? And time freedom. Okay? So, makakasama natin mga pamilya natin. Okay? Kahit na kumikita tayo at naghihirap tayo by using this kind of opportunity, which is Supreme Wealth Alliance. Okay, so dako po tayo. Your deepest why. The reason why you choose to become network marketer. Sino po makapag-explain sa akin bakit sila sumali or bakit nila pinili maging network marketer? Okay, so sige nga, hingi siguro ako ng konting Coach Louie. Ikaw nga. Yes. Yes, bro. Sige. Yes, bro. Coach Louie the reason why you choose to become network marketer? I choose to be network marketer dahil syempre pagod na ayoko rin, niisip ko rin yung future ko. Syempre gusto ko rin ng financial freedom. Sino bang ayaw na umasenso, di ba? Pero para sa akin kasi sa network marketing kasi may ito talaga yung career para sa akin. At yes, saka, nagagawa ko yung dapat kong gawin, which is payamanin yung sarili ko imbes na boss ko. So wala namang masama kung magtrabaho ako sa boss ko, pero ang importante doon, meron ka ring time para payamanin mo din yung sarili mo. Dahil alam mo yung span ng buhay mo eh. Maiksi lang ang buhay natin sa mundo. So kung maiksi lang ang buhay natin sa mundo, syempre kailangan mo ring isipin yung sarili mo, ano yung iiwan mo dito, ano ba yung iiwan mo dito sa mundong to? Ano ba iiwan mo sa mga anak mo? Ano ba iiwan mo sa mga susunod sa generation mo, di ba? Imbis na it's either pag sabi nga sa may kasabihan nga, pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo. Yes. So ayoko dumating yung time na magiging pakainin ako ng mga anak ko, o ako yung makikitara sa bahay ng mga anak ko alam mo naman may pamilya, may sarili ng pamilya. Ayoko rin naman na dumating ng time na ako yung dadalhin sa home for the aged, wag naman sana. Yes. Diba? So imbis na ikaw yung pakakainin, ikaw yung magpapakain, ikaw yung pag-aagawan. Imbis na ikaw yung tataboy, ikaw yung pag-aagawan ng mga anak mo. Siyempre marami kang iiwan kayamanan eh. Marami kang iiwan na legacy. So, ang importante doon, may iiwan kang legacy.
network marketing is guys, network marketing is not about money. Hindi siya about money. Talagang it's all about your life. Ah, hindi mo siya gagawin, hindi ko siya ginagawa para sa pagkain, para lang Mm. pangkain ko. Ginagawa ko 'to para may iwan akong legacy sa mundong 'to. Yan. That's why. Okay? Sige. Okay, so, guys, listen to this. Okay, we are talking about the future. Okay? Andiyan ba kayo? Okay? So, we are talking about future. Sabi nga ni Coach Louie ninyo. Okay? Na, nandito tayo to fix ourselves and then to achieve our dreams. Okay? So, pag sinabi natin future, kasama dyan is yung dreams. Di ba? Pansin nyo yung mga bata pa kayo, nagsusuper boy pa kayo, Wonder Woman, di ba? Kasi ang pagkakalam talaga natin, lahat ng mga bagay na mangyayari or lahat ng bagay na ginugusto natin is kaya nating maabot. While habang lumalaki tayo, may mga dream stealer na dumarating sa ating buhay. So, as a network marketer, marami talagang dream stealer. Okay? Na darating sa buhay mo. Pero, ano yung deepest why mo? Okay. Bakit isusuko mo yung mga bagay na pinaplano mo sa buhay or yung dreams mo? Okay? Anong gusto mong mangyari? Babalik ka sa pagiging empleyado? Nag-networking ka? Babalik ka pa sa pagiging empleyado? Okay? So, karamihan kasi ngayon, ang pangarap parang nagiging nung bata tayo, ang pangarap natin is parang sabihin natin napakalaki or compare natin sa isang pakwan na malaki. Imagine nyo na lang, no? Hindi ako ready ng picture. Okay? Napakalaking buwan ng pakwan. Okay? So, ganun kalaki. Kung compare lang natin, habang lumalaki sila, anong nangyayari? Habang lumalaki tayo, anong nangyayari? Dito, lumiliit, nakasing liit ng munggo. So, ang nangyayari, imbis na gumagawa tayo ng paraan para lakihan yung kita natin, para makuha natin yung mga pangarap natin, ang ginagawa na lang natin ng solusyon is nililiitan natin, pinagtsatsagaan natin yung kinsenas katapusan. Para saan? Okay, para paliitin, okay, and ma-achieve. Okay, pinapaliit natin yung mga pangarap natin habang lumalaki tayo or habang tumatagal. Okay, so never give up on your dreams, and gusto ko sana na malaman nyo yung deepest why kung bakit kayo sumali sa SWA at in this kind of opportunity. Okay, a lot of prospects or a lot of my members na mga na naging kapartner ko in this business is ang dahilan nila is to solve their problems. Okay? So, I congratulate you guys kasi you're in the nasa tama po kayong linya ng industriya, or you made the right choice to have this opportunity part of your life. Okay? So, marami kasing tao ngayon, okay? Dumarating talaga sa isang tao ay isang problema okay? Pero karamihan sa kanila, ang ginagawa nila, imbis na solusyonan nila ang problema, dinadown pa nila yung sarili nila. So, ang nangyayari, problema na nga, pinoproblema pa. Okay? So, never give up on your dreams, di ba? Ang challenges in life, dumadating po talaga yan. Okay? So, parang ganito lang yan Pwede kang masampal, masuntok, mabugbog, isang beses, minsan, pero huwag naman araw-araw, di ba? Okay? So, you need to solve, you need to find ways, di ba? For a solution rather than thinking for problem. Kasi problemado ka na nga, pinoproblema mo pa lalo. So, walang mangyayari. Think for a solution, and I guarantee you that this
opportunity na pinasukan nyo is makakatulong talaga sa inyo. Okay, so next. Oh, mali. Solve the problem, di ba? Yan, mga ganyan yung mga tao rito sa Pilipinas. Okay? Become debt-free. So, marami din ako nakausap kaya sumaya sa SWA kasi hindi nga makabayad ng utang, may mga utang. Bakit? Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Ang routine ng buhay, utang, trabaho, sahod, bayad utang, kulang ng panggastos, utang. Okay? So, hindi natin ma-achieve yung debt free. So, yung deepest way natin, dapat kung yan yung isa sa mga deepest way nyo, is to take an action. Okay? So, become debt free. Dapat yun yung maging parang foundation ng mind ninyo. Okay? So, next. Okay, debt free. So, yun dapat yung mga goal natin in life. Okay, so next. Treat SWA as big time business. Okay, marami kasing tao na ang akala nila is small time business lang to. Pinasok natin SWA. Bakit? 2,500 ang pinuhunan nila. Imposible na lumaki or kumita sila ng ganun. Pero I guarantee you, di ba? Yung mga top earners po natin, mas higit pa kinikita ng franchising. Ang kinikita araw-araw niyan. Okay? So kung mapapansin nyo, kung gusto nyo talagang umasenso in this kind of industry, sa pagiging network marketer, you need to think or treat SWA as big time business. Okay? So, example, because this is a big time business, mga kapatid. Hindi nga tayo normal eh. Bakit? Sa pagiging empleyado, kaya mo bang kitain ng 15,000 per day? Consistent? Hindi. Sa SWA, pwede natin magawa yan. Okay? So, for example, sino to? Henry C. Okay? So, this is a multi-millionaire, billionaire. Okay, si Henry C. So, ano bang product niyan? So, parehas lang ng pag-network marketer. Bakit? Si Henry C, merong mga, parang mga galamay din yan, di ba? Which is the SM. Yan. MOA. Di ba? Mall of Asia. Di ba? Meron din yan Mega Mall. Di ba? So, meron yung North EDSA. Okay? So, Super Mall. So, yan, kung makikita nyo, di ba, meron din siya mga, kumbaga, sanga-sanga. Ganyang kalupit si Henry C, di ba? Super Mall. Kasi ang mangyayari, lahat ng mga taong papasok sa Super Mall na yan, or sa SM na yan, is kikita siya. Bakit? Pag nag-purchase ng kahit ano yan dyan, may kita siya. Anong ginagawa? Tutulog. Okay. So, dito sa SWA, okay, sa pagiging network marketer, mga kapatid, okay, this is you. Okay. Ganun din po. Paano kung magkaroon ka ng isang Jeff Perez? Okay? And then, magkaroon ka ng Lenton Montejo. Okay? And then, meron ka Romel Aguas. Okay? Paano pa kung dumagdag si Edward Reformina? Sa tingin mo, hindi ka kikita ng kasing laki ng kinikita ni Henry C? Posible. Dahil dito nga, SWA is a big business. Okay? Big time business. So, you need to treat the SWA as a big time business. Okay? Kasi hindi po ito small time business lang, mga kapatid. So, if you want to become successful in this kind of industry, you need to treat this opportunity that you receive from God as a big time business. Okay? So, ang big time, pag sinabi natin big time business, hindi po yung, sige, sabihin natin na nagpapakita kami na, ganito kami percent. Okay, so financially freedom, time freedom. Hindi po ibig sabihin na hindi po kami nagtatrabaho. Okay? Tinatrabaho po namin yung SWA namin. At mamaya, tuturuan po namin kayo kung paano nyo gagawin yun. Na kahit nanonood kayo ng kung ano-ano, makakapag-market kayo. Pero, sabi ko sa inyo, hindi naman talaga masamang mag-enjoy kahit papaano. Pero, kung gusto mo talaga ng mas massive ang income mo at makamit mo yung 16,000 per day na pwede mong kitain sa matrix pa lang na 16,200, pwede mong kitain yan, hindi imposible yan dito kung talagang desidido ka. Okay? Kasi nga, kung may plano ka dito sa ganitong business,
kikita ka talaga eh, di ba? Ma-achieve mo yung mga goals mo. Okay? So, kasi nga, if you fail to plan, you are planned to fail. Di ba? Kumbaga, kung walang plano, kailangan kasi, kung in this month, kung gusto mo kumita ng 20,000, sabihin natin 20,000, sige, parang pangsahod ng pagiging empleyado, 20,000 fix, gusto mong kumita. So, dapat, yung trabaho mo is pang 20,000. Okay? So, dapat, kung gusto mong kumita ng 50,000, yung trabaho mo, pang 50,000. Kung 100,000, pang 100,000. Kung pang 1 million per month ang gusto mong kitain dito, dapat ang galaw mo is pang 1 million din. Okay? So, next. Asa na? Ayan. So, kung sinasabi ko sa inyo, so, kung sa pagiging abnormal, sa pagiging network marketing, so, mas pipiliin ko na yan kasi it can change my life and your life, guys. Okay? Kasi kita nyo naman, anong pagkakaiba nyo ni Henry C. Okay? It's an idea. Okay? Sa idea lang po. At yung kilos at gawa na ginagawa niya in life. Okay? That is the difference between Henry C and you. Okay? So, kung mapansin nyo, si Henry C, nakaupo na lang din yan. Darating yung time, ganyan na lang din kayo eh. Bakit? Kasi meron ng kumikilo sa inyo. Jeffrey Perez, Linton Montego, Romel Aguas, Edward Reformina. Hindi ka kikita ng ganun kalaki. Imposible yon. Okay? Okay, so, last subject ko. Okay, so mga nainip, pasensya na kayo. Kung natawa kayo sa akin, so, pasensya na rin, okay? So, treat this as your last chance to become millionaire. Okay, marami kasing tao rito pumasok. Parang, itatry ko lang. Itry ko lang tong SWA. Baka, siguro, pwedeng mabago yung buhay ko. Parang ganun lang. So, hindi po ganun ang tamang mindset pag pumasok kayo sa ganitong industriya. Treat this as your last chance to become a millionaire. You need to treat this business as your real big time business, mga kapatid. Okay? You can be a millionaire sa pamamagitan ng SWA. So you need to treat this as your last chance to become a millionaire. Okay? So if you want to become successful in life, then okay, before anything else, bago ko pindutin yung isa na last word na yan, ikwento ko lang kung ano yung dapat mong gawin. Okay, ano bang dapat yung gawin in life? Kung meron kayong mga na receive na tawag dito na opportunity in life. Okay? So, meron kasing isang lalaki. Naalala niyo ba yung Undoy? Ako hindi ko makakalimutan yan kasi dalawang lagpas tao dito sa amin, dalawang tao ang no. So, meron kasing isang lalaki na mahal na mahal niya yung bahay niya, ayaw niyang iwan. Undoy nun. Okay, so tumataas na yung baha. Okay, so ang ginawa niya is umaabot na talaga sa bubong yung baha na yun. Ang ginawa ng lalaki is umakyat na sa bubong. Okay, so lagpas na rin ang bubong ay maabutan niya yung yung lalaki ng baha. So hanggang tumaas na yung baha hanggang hita na yung baha, nakakapit ng puso sa isang antena. Imagine niyo na lang po Okay. So mapansin niyo, may dumating na isang bangka. May dumating bangka, sabi, muna ka na. Sumapa ka rin dito. Itang tumataas yung buhay, mamatay ka rito. Okay? So, kadalasan kasi ang tao ganito eh. Okay? Dasal na dasal. Okay, pray ng pray. Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity. Okay? So, kung mapansin mo, humihiling siya ng iligtas mo naman ako dito, Lord. Okay? So, nung time na yon, merong dumaan na bangka, sabi niya. Sabi ng bangka, "Oy, boy, mama, halika na rito, sumakay ka na rito. Lalalim na yung baha, tingnan mo, hanggang kita mo na yung baha, malulunod ka diyan," sabi ng tao. "Hindi ako sasakay. The Lord will provide." Okay. So, tumaas yung baha hanggang dibdib na po. Merong dumating jet ski. Okay, jet ski. Ngayon, pagdating ng jet ski, sabi ko, halika na rito, mamatay ka dyan. Hanggang dibdib na yung baha. Halika na rito, mamatay ka. Hindi ako sasakay dyan. The Lord will provide. Okay? So,
Ngayon hanggang leeg na. Hanggang leeg na po yung baha. Okay, so malulod na siya. Ngayon may dumaan helicopter. Helicopter ngayon dahil dito, sabi nung sumisigaw na, "Hoy, sumampa ka, kumapit ka na, malulot, mamamatay ka na talaga. Okay, mamamatay ka na. Kumapit ka na rito." Okay, yan sabi ng lalaki, "Hindi ako sasakay. The Lord will provide." Okay? So, ayan, nalunod, tumaas ang baha, namatay. Buti na lang Kristiyano, umakyat sa langit. And pagkakit sa langit, at tinanong si God, sabi niya, "God naman, hindi mo ako tinulungan. Iba naman yan." Sabi ni God, "Ano ka? Una, pinadalang kita ng bangka, pinadalang kita ng jet ski, binigyan kita ng helicopter. Ang gusto mo, ako pong bumaba dyan?" Okay, mapansin mo, di ba? Ang tao, ang bilis or palagi humingi ng opportunity. "Lord, tulungan mo naman ako, bigyan mo ako ng opportunity." Ngayon, pag dumating yung opportunity na to, nakapag-umpisa na, anong ginagawa? Nagtatamad-tamaran. Okay? So, ang ginagawa, hindi naman nila ginagawa ng maayos yung business. So, if you want to become successful in this kind of industry, hindi ka pa man nagsisimula dito sa negosyong to, or nagsisimula ka pa man, you need to take action. Okay? So that's it. Okay, so that's my caption for this webinar. So ngayon, hayaan ko na si Coach Soy at sana meron kayong natutunan kahit papaano sa mga pinagsasabi ko. Okay? So thank you so much and God bless you all.